Hello. No. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Kanina pa nangangalo sa mga tuhod ko. Salamat po sa pribileyo na pinagkaloob po ng Panginoon. Ganun po sa pagtitiwala ng ating pastor. Salamat po sa salita ng Diyos na kung saan nag-encourage po sa akin na magpatuloy. At alam ko naman po na ngayong gabi ay ang dahilan kung bakit nandito po tayo ay sa salita po ng Diyos. At napakaganda po nung awitan kanina, pinapakinggan ko, Carry the Light. At ngayong gabi po ay ang topic po natin ay about the purpose of the church. Amen? Okay, tayo po yung mag-start na. Tumayo po tayong lahat at tayo po yung magbasa ng ating Bible. Ayaw talaga pag kinakabahan. Matthew chapter 28. Matthew chapter 28. Verses 18 to 20. Matthew chapter 28, verses 18 to 20. Basahin po natin from verse 18 to verse 20. Sabay-sabay po tayo. Verse 18, ready, read. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Alam po natin itong passage na to ay patungkol po sa Great Commission, na kung saan ito po ay binilin ng Diyos bago pa siya umakyat sa langit, binilin po niya sa simbahan. At ito po yung mga mananampalataya na kung saan ipagpapatuloy po nila yung sinimulan po ng Panginoon. Kaya ito dapat yung bagay na hindi rin po natin iisantabi. At ito po yung patuloy na ginagampanan ng simbahang ito. Kaya po tayo nandito, meron pong nangaral ng salita ng Diyos. Kaya ngayong gabi po ay bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Nakilang Diyos, Ama, salamat po muli Panginoon sa gabing ito pinagkadyo po sa amin. Sa dakilang pribileyo na kami po ay makapag-aral ng inyong pong salita. Tulungan niyo po ang inyong pong lingkod, empower thy servant. Gamitin niyo po ako mightily and effectively. Holy Spirit of God, nililin ko po ang inyong pong paggawa at pagkilos sa puso ng bawat isa. Maunawaan ang mensahe ng inyong pong salita. At ang mensahe ito po, Panginoon, ang siya pong mag-revive po sa amin, sa aming purpose bilang simbahan. At dalahin ko po, Panginoon, na ito po, Panginoon, ay maging encouragement upang lalo pa naming gampanan ang pangangaral ng inyong pong Ebanghelyo. Salamat po sa pribileyo, bigyan niyo po sa akin, ganun po sa man of God na talaga niyo po dito po sa church na ito, kung saan, Panginoon, kami po ginagabayan sa inyo pong gawain. Salamat po, Panginoon, muli sa inyo pong kabutihan at katapatan po sa amin. Tawad po sa aming makasalanan at pagkukulang. Ang lahat nito ay aking hiling dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede pong makaupo. Maraming salamat po sa inyo pong pagtayo. Ang topic po natin about the purpose of the church. Okay. For the benefit of mankind, 3 institutions were established by God. The home, the government, and the church. In simple terms, the purpose of the home is to provide for the family. Yan po ang purpose ng home. Kasi titignan po natin the purpose. And the purpose of the government is to protect the citizens. That is the purpose of the government. And last, the purpose of the church. The purpose of the church is to perfect the members. Pag sinabi natin perfect, hindi po ito tumutukoy sa sinless perfection. Sapagkat alam po natin, by nature, tayo po ay makasalanan. Pero pag sinabing perfect, tumutukoy po yan sa maturity, matured Christian. Kaya nga po, makita po natin dun sa passage nating binasa sa Matthew chapter 28, from 18 to 20, ay maliwanag po.
yung purpose ng simbahan na dapat ito po yung gagampanan po natin. Na kadalasan, marami pong simbahan na tayo po ay nakikita doon sa kanya-kanyang area po natin. Ako po doon sa pila, marami pong nagkalat pong mga simbahan doon. Iba-ibang simbahan ang aking nakasalamuha po roon. Pero nakikita ko po yung simbahan na sinasabi nila, although alam ko kung ano yung tamang simbahan na sinasabi ng Bible, pero sila, nanindigan rin sila na yun po ay simbahan ng Diyos, pero iba yung kanilang ginagawa. Iba yung purpose nila kung bakit sila nagtatayo ng ganong grupo. At marami po ako na-encounter doon sa pila. Pero tayo po, dapat maliwanag sa atin kung ano yung purpose ng simbahan. Christian Bible Baptist Church Los Baños. At yung purpose na yan ay ating pong ipagpapatuloy. Amen. Tingnan niyo po yung pong Bible. Mabilis lang po tayo. The shorter, the better. Amen. Okay, number 1. Balik po tayo sa ating text. Doon sa verse 19, sabi ng Bible, "Go ye therefore and teach all nations." That is the first purpose of the church. Go ye therefore and teach all nations. Number 1, puro letter E po to, letter E. To evangelize the sinners. Kaya sabi ng Panginoon, "Go ye therefore and teach all nations." Yan po ang kailangan. Yan po ang dapat ginagawa ng simbahan. The main thing is soul winning. Soul winning is the main thing. Sapagkat yan din naman ang ginawa ng Panginoon. Di ba? Kaya nga sinabi niya, "Go ye therefore and teach all nations." Kayo, umayo kayo at mangaral sa salita ng Diyos. Ipangaral niyo ang ebanghelyo. Carry the light of the gospel. Even Jesus Christ, siya mismo, earthly ministry niya, ginawa po niya yan. Nangaral siya ng salita niya. Tingnan niyo po sa Luke chapter 19 verse 10, ano sabi po ng Bible? Alam ko po, kabisado niyo, buksan niyo po. Luke chapter 19 verse 10. The purpose of Jesus Christ. Luke 19 verse 10. Sabi ng Bible, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." The purpose of Jesus Christ is to seek and to save that lost. Sino yung mga lost na tinutukoy niya? Yung mga nawawala. Yung mga hindi mga ligtas. Mga hindi nakakilala sa Panginoon. Yun dapat ang ginagawa natin. The main thing is soul winning. Amen. Jesus' purpose was to seek and to save that which was lost. Amen. Kailangan po natin yun. Gampanan sapagkat yun po ang sabi ng Panginoon. "Go ye therefore and teach all nations." At pag sinabi niyang all nations, lahat, wala tayong pipiliin. Kaya dito naturuan tayo, simula sa bata hanggang sa matanda, wala tayong pinipili. Kahit sa lugar, sino mang taong yan, ay pinapangaralan natin ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, "Go ye therefore and teach all nations." Sapagkat ang Panginoon, tingnan niyo po sa Matthew chapter 9, verse 25. Matthew chapter 9, verse 35. Matthew chapter 9, verse 35. Verse 35. Matthew chapter 9, verse 35. Ano sabi ng Bible? "And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people." Alam niyo ba, secondary na lang yung pagalingin ng Panginoon yung may mga sakit. Pero ang pinaka-main na dahilan kung bakit ang Panginoon ay nangaral ng gospel, upang makita ng mga tao yung pangangailangan nila. Sapagkat ang pangangailangan ng mga tao na nakikita nila ay physical lang. Hindi nila nakikita yung spiritual, yung may eternal value. Di ba pag nangangaral tayo ng salita ng Diyos, hindi naman nila alam patungkol sa eternal kung hindi lang tayo magsasalita sa kanila. Lagi yan. Meron nga ako nakausap po sa pila at sinesharean ko siya. After ko siyang masharean, tumanggap po siya at sabi niya sa akin, "Taga saan ka, Tutoy?" Sabi ko, "Taga Los Baños po." Pero dito po sa ating barangay sa San Miguel, pila, ako po yung pinadala po ng aming church
Outreach preacher po kung tawagin. Outreach po, meron po tayo dito. At ang dahilan kung bakit nandito po kami, kasama ko ang aking family, para mangaral ng salita ng Diyos. At after lahat ng conversation namin yan, siya ay naligtas, nakakilala sa Panginoon. Ni-invite ko na maka-attend sa Bible study namin. Sabi niya, wala akong time. Ni-invite ko punta sa church, wala rin daw siyang time. At after noon, nagkwento siya patungkol sa mga problema niya. Pero yung sinabi lang niya sa akin, parang dito lang. Hindi niya problema yung pagpunta ng langit. At yun ang binalikan ko sa kanya. Alam niyo po, sa dami ng problema na sinasabi niyo sa akin, isang bagay na hindi ko nakakita ang pinoproblema nyo, yung pupuntahan nyo pag ikay namatay. At inulit ko sa kanya yung kaligtasan. Sabi ko, alam nyo po yung mga problema yan, iiwanan nyo yan. Pag kayo namatay, pag di kayo ligtas, pupunta kayo sa impyerno, mas malaki problema nyo. Sabi ko, pag kayo nakakilala sa Panginoon at natiyak nyo yung langit at buhay na walang hanggan, yun ang pinakamagandang bagay. At alam nyo po ba, dun sa pila rin, punta ako dun sa police station, kinausap ko yung yung isang police at gusto ko mag-open ng Bible study. Sabi niya, "Sir, meron na kaming nagba-Bible study dito, pastor." Na-reject. Pero meron na daw nangangaral. Pero sabi ko, kayo po ba ay ligtas na? Tinuturo rin naman ng pastor daw na yun. Ay sabi ko, sige po, ganito na lang. Bigyan ko ng tracts. Pag hindi na ho siya nagtuturo sa inyo, babalikan ko kayo, tawagan niyo ako. Sige po, sir. Punta naman ako dun sa isang barangay at mag-open ulit ako ng Bible study. Meron na rin daw nagtuturo. At halos lahat kasi 17 barangay po sa pila, halos lahat dun sa pila ng barangay na napuntahan ko ay meron ng Bible study. Nag-try naman ako dito sa Rusi, hindi na po pila, sa may Victoria, sa kanto bago dumating ng Balite. Try ko sa Rusi. Pero pinahalam ko kay pastor yun, sabi okay lang naman daw. Pagpunta ko naman doon, may nagba-Bible study rin. At meron ako nakausap na isang tao. Sabi niya, ang dami kong pinupuntahan. Ano ba ang dahilan mo kung bakit ka nandito? Alam kasi nila hindi po ako taga roon eh. At sabi niya, ang dahilan, bakit ka nandito? Sabi ko ito po. Pinakita ko salita ng Diyos, Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Go ye therefore and teach all nations. Kaya sabi ko, kayo po ba'y ligtas na? At nasharean ko siya. Alam niyo naman talagang ginagawa ng simbahan eh. Tayo po, kahit saan tayo pumunta, kahit sa mandako ng mundo tayo pupunta, ay mangangaral tayo ng salita ng Diyos. Sapagkat sabi ng Panginoon, go ye therefore and teach all nations. Marami pang mga hindi nakakilala sa Panginoon. Marami pang mga tao, kailangan nila ng tunay na pag-ibig at yung pag-ibig na yun ay pag-ibig ng Diyos. Maraming tao na kailangan financially, materially, pero isa lang kailangan nila sa totoo lang. Ang Panginoon. Kaya nga the purpose of the church is to evangelize the sinners. Alam niyo po, nakapag-conduct na po tayo ng school evangelism sa pila. At meron po naging bunga dyan. Alam niyo po si Princess Ashley Bonilla ay bunga po ng school evangelism. At ang napag-share po sa kanya si Ma'am Cheryl. Yung bunga po ng evangelism, school evangelism. At meron pa 3 young people dyan na 3 babae na bunga rin ng school evangelism dyan sa Masico National High School. Kaya lang dahil persecution ng kanyang mga magulang, ay hindi po siya nakapagpatuloy. Pero sabi ko, okay lang, patuloy ulit tayo. Dahako ulit tayo sa ibang barangay. At pagdating po sa Mohon, doon din po sa Mohon, barangay Mohon sa pila, ay pinuntahan ko yung kapitan. Sabi ko, sir, gusto ko po mag-conduct ng evangelism dito. At siya mismo yung kapitan, na-sharean ko po yun. Bago po matapos itong taon na ito, yung kapitan na yun ay namatay na. Pero naligtas po siya. Alam niyo po, kung wala pong pupunta sa kanila na mangangaral ng salita ng Diyos, tingnan mo yun, namatay. Kung hindi siya naabot ng ebanghelyo, kung walang mangangaral ng salita ng Diyos, di pupunta ng impyerno. Alam niyo po, yung kapitbahay po namin doon sa San Miguel, nakaupo siya. Pinagmamasdang ko, pinuntahan ko. Sabi ko, ma'am, ano pong ginagawa niyo dyan? Sabi niya, nagpapaaraw ako. Sabi ko, mukhang may sakit po kayo. Ay sabi niya, kasi stroke po ako. Maliban sa stroke, may problema ako sa baga.
may problema ako sa kidney. Sabi ko, ang dami niyo pong sakit. Kayo po ba ay ilang taon na? Ako'y nasa 50 lang. Sinirang ko siya ng gospel. Tumanggap siya sa Panginoon. Iyak-iyak po siya. Nag-iyak talaga. Tumanggap sa Panginoon. Pero ilang buwan lang, yung nasirang ko na yon, namatay. Sabi ko, 2 na. Yung kapitan dun sa ito, namatay din. Pero at least naligtas. Diba? Man! Sabi ko, yun ang kapangyarihan ng Diyos. Diba? At least naligtas bago siya bawian ng buhay. Sabi ko, tara lang, diretso lang tayo, mangangaral tayo ng Ebanghelyo. At alam niyo po, sa pangangaral ng salita ng Diyos, maraming naliligtas. Isa rin po yan sa bunga, sa mga soul winning. Yan po si Robin. Si Robin po ay bunga rin po ng soul winning po yan. At meron po tayong member dito, kakilala po siya. Unsaved po siya, umatin ng Bible study, unsaved. Ulit-ulit na sinishare ang gospel, hindi maligtas-ligtas. Pero dumating yung point na naunawaan na niya yung kaligtasan. At tingnan niyo naman, di ba? Yun po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Go ye therefore and teach all nations. Wala tayong pipiliin para yung mga tao itong mga ligtas ay madala natin sa simbahan. Evangelize the sinners. Ang sabi nga ni Pastor, ang sinners ay tumutukoy sa 2. Yung sinners na unsaved and sinners na saved. Pero backslider. At alam niyo po, isa yan sa mga problema na maraming mga backslider na kailangan silang puntahan. Kaya lang, siyempre, minsan may mga lugar kang dapat puntahan na nandun lahat yung kailangan mong bantayan. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, dati kung napapansin niyo po, pag prayer meeting po sa amin dati, isang jeep kami, nagre-rent ako ng jeep. Maapaw pa yun. Pero nung sila yung mga young people na ito ay natutukan na, nag-church na sila ng Sunday hanggang gabi, tapos prayer meeting, nandito rin sila. Alam niyo po, isa sa mga naging problema po doon, kinausap po ako ng mga magulang. Ang dami po nung kinausap ako, sabi sa akin, Pastor, alam niyo po, pag pastor ang tawag, Pastor, yung anak ko po hindi ko na pagsisimbahin ng Huwebes. Sabi ko, bakit po? Nag-aalala ho kami pag wala po yung anak namin ng alas 10. Alam niyo po sa pila po, alas 7 doon, gabing-gabi na sa kanila. Puyat na sila ng 7 o'clock. Kaya pag doon kumatok ka, mangangatok ka, door knocking, di ba? Siyempre, tayo dito, may training tayo dito na kahit gabing-gabi, di ba? Kakatok ka, tao po. Masisigawan ka doon, 7 o'clock, mangangatok ka ng bahay. Masisigawan ka doon. Lalo na pag 8 o'clock, 9 o'clock, alam ni Sir June Mark yan. Kasi nanggaling siya sa pila. Kaya pag kumatok ka na, siyempre door knocking. Di ba? Sa atin kasi door knocking. Alala ko dati nung ako ay Bible student pa, chapter college, after ng soul winning. Dun sa pila, pag ganong oras, di na pwede. Doon niya 7 o'clock, pag di kami nakabili ng ulam namin, wala kaming ulam. Kasi sarado na talaga tindahan. Wala kang makikita doon. Doon, ang palipasan ng mga tao doon, nanonood ng TV. Pero sarado ang mga bahay nila. Hindi ka nila lalabasin. Kaya ang ginagawa namin, dapat, agahan mo ng soul winning, huwag kang magpapaabot ng ganong oras. Kasi wala ka nang makakausap na sa bahay-bahay. Meron yung mga tambay, naglalaro ng ML. Alam ni Robin yun, sa may tulay. Paulit-ulit, punupuntahan ko yan doon para mangaral ng gospel. Naglalaro sila ng ML. At isa yan sa mga struggle namin doon pag inabutan ng gabi. At lahat ng mga young people na mga kasama ko noon, lahat po sila nalagas. Gawa ng mga magulang nila, hindi daw pwedeng abutan ng alas 10. Siyempre, maghahatid ka pa, iba-ibang lugar naman sila. Kaya ganoon pa man, sabi ko, pag church niyo po ng Sunday, gusto rin mag-whole day. Pag napapasarap, ayaw pa umuwi ng mga bata. Hanggang sa pati Sunday, ayaw na pagsimbahin. Kaya sabi ko, sige, Bible study muna natin. Mga magulang nyo ayaw magsimba. Sabi ko, Sir, ma'am, magsimba kasi kayo. Kaya kayo nag-aalala, hindi nyo alam kung saan sila pupunta. At sinirang ko, sa biyaya naman po ng Panginoon, lahat po ng mga magulang ng mga batang to na dinadala ko dati, ay mga naligtas. Buhay pa naman.
Amen. The purpose of the church is go ye therefore and teach all nations. Evangelize the sinners. Number 2. Number 2, diyan pa rin po sa text natin, balik po tayo sa Matthew chapter 28. Matthew chapter 28, verses 19 to 20. Ano sabi ng Bible? Go ye therefore and teach all nations. Next, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Second is the purpose of the church is to exercise scriptural baptism. Alam niyo po, issue po yan. Hindi lang pong kaligtasan ang issue ngayon, pati baptism. Alam niyo po doon sa pila, pasensya na ako puro pila kasi doon po ako sa pila na yan. Alam niyo po sa pila doon, may nakausap po ako sa pastor. Sabi niya sa akin, ang kaligtasan niyo ba'y nawawala o hindi? Sabi ko, Pastor, maliwanag mo sa salita ng Diyos, ang kaligtasan po hindi nawawala. Hindi. Nawawala. Ay siya, sige, bahala ko kayo kung nawawala. Hindi ko ipaglalaban yan. Sa inyo nawawala, ako hindi. Sabi niya, yung baptism nyo, pag naligtas ba, kailangang i-baptize ka agad? Sabi ko, ano ba sabi ng salita ng Diyos? After ng go ye therefore and teach all nations, baptizing them. Sabi niya, hindi. Kailangan, makita muna, may pagbabago sa buhay niya. Sabi ko, hindi lang pala kaligtasan ang issue dito, pati baptism. Pinakita ko ang salita ng Diyos. Pero dahil pastor na siya, ayaw niya tanggapin. Pero ganoon pa man, tinuturo ko yan. Doon sa Bible study naman, tinuturo ko yan. Siyempre, hindi nila alam yun eh. Tinuturo ko. At ngayon, sabi ko sa kanila, ito ang salita ng Diyos. Kung ano sinabi ng salita ng Diyos, yun lang dapat tayo, wala tayong babaguhin. At may nagtanong sa akin, Sir, may authority po ba kayo magbaptize? Sabi ko, hindi. Dinadala ko yun sa church. Kasi hindi naman church to eh. Sabi ko, outreach lang po ito. Dinadala ko po sila sa church. At doon, meron pong binigyan ng authority na magbaptize. Sa kanila daw, pwede. Kahit sino. Sabi ko, sa inyo ho yun. Kaya, Robby, mo gagawin sa irrigation kasi may irrigation kami doon. Ayan po. Mahalaga po yan. To exercise scriptural baptism. After getting saved, the believers is ought to be baptized. Tingnan sa Matthew chapter 28 verse 19. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Yan po yung salita ng Diyos. At ano ba yung requirements ng baptism? Alam niyo, marami pong, isa sa mga napapansin na pagdating sa dealing ng baptism, ay merong mga hindi marunong po mag-deal ng baptism. Hindi ko pa alam kung nahihiya siya o... Pero may mga ganyan na hindi nila alam patungkol sa baptism. Kahit nga ako noon, hindi ko alam yan. Sabi ko noon, sa asawa ko nung ako nadala rito, first time ko. Tapos tinanong ko ni Sir Alvin. Sabi niya sa akin, Sir, tinanggap mo ba ang Panginoon Kristo bilang tagapagligtas mo? Sabi ko, opo. Tapos, sabi niya, kung bilang isang anak ng Diyos, dapat susunod sa baptism. Susunod, obedience. Yung motive mo, obedience. Pabaptize ako. Tapos tanong ko ngayon sa asawa ko, paano ba maging member dyan? Yun ang tanong ko. Gusto ko dyan sa church na yun. Dito po tinutukoy ko. Gusto ko dito. Hindi ko alam. Diba? Marami naman sa atin, hindi pa alam yung patungkol dyan. Lalo yung mga bagong mananampalataya. Diba? Mga new convert. Hindi nila alam patungkol sa baptism. Kaya meron nga ako narinig, sabi niya, gusto ko po ulit magpabaptize sa susunod. Bakit? Ang sarap ng tubig, sarap mag-swim. Sipin mo, yun ang alam niya patungkol sa baptism. Di ba? Diba? Yun ang alam niya patungkol sa baptism. No? Akala niya ganun lang yun. Pero mahalaga po yun. To exercise scriptural baptism, dapat proper candidate must be a son of God. O isa pa yan, issue na naman yan doon. Sabi niya, sino ba binabautismuhan? Mananampalataya o hindi? Sabi ko, siyempre mananampalataya. O di si Kristo mananampalataya. Naligtas pala siya bago siya nabautismuhan. Sabi ko, mali isip mo. O di kaya ginamit ko, Son of God. Jesus Christ, the Son of God. Kasi issue pa rin sa kanila yun.
Kung believer daw, di ba si Kristo, di believer. Bago siya napabaptize, naligtas muna siya. Sabi ko, mali isip mo. Son of God. Sinabi ko talaga sa mali yung isip mo. Kasi yun ang issue nila. Kung si Kristo daw ay nagpabaptize, ibig sabihin, naligtas siya. Pero hindi po yun. Son of God. Proper mode is conversion. Immersion. Lubog. Kasi doon, meron po nagtuturo po doon, ang baptism po niya ay binubuhusan. Meron nga, galit na galit sa akin yung Roman Catholic doon na kapitbahay namin. Sabi niya sa akin, ikaw, pastor, nangaagaw ka ng member. Sabi ko, ano ba ho kayo? Roman Catholic. Pati Roman Catholic pala, naagaw ko. Sabi ko, hindi ako nangaagaw ng member. Sabi ko, tanungin niyo ako, member siya sa Roman Catholic. Sabi niya, hindi. Roman Catholic lang ako. Sabi ng magulang ko, o tignan niyo, nangagaw daw ako ng member. Sabi ko, hindi po ako nangagaw ng member. Nangangaral lang po ako ng salita ng Diyos. Unsaved po siya eh. Hindi niya alam kung saan siya pupunta pag siya namatay. Kayo po ba pag namatay, alam mo kung saan ka pupunta? Alis siya. Pasok siya sa loob ng bahay niya. Baka mamatay. Baka mamatay din, atake, nagalit. A proper candidate must be the Son of God. Proper mode is immersion. And proper motive is obedience. And proper authority is Baptist Church. Isa pa din yan. Sabi sa akin, ikaw, pastor, ipinapangaral mo ng Baptist Church, yung Baptist Church, yan lang ang tamang simbahan. Nagkalat po mga simbahan doon. May BCCF, may INC, may Fourth Watch, Pentecostal, Church of Christ. Kaya nga isa sa mga young people namin dito, di na nasama sa amin. At pinapangaral ko daw, yung church na Baptist Church, ito lang daw yung tamang church, at yung church daw nila, hindi. Sabi ko, tignan mo ang salita ng Diyos. A proper administrator, an authorized Baptist preacher. Kaya meron tayong binigyan ng authorized na magbaptize. Nandiyan si Sir Alvin, saka si Sir Chai. Nandiyan din po ating pastor. Alam niyo po bakit ko pinapangaral to? Yan po yung mga na-experience ko po doon sa pila. Mga nakakilala kong simbahan na sinasabi nila pero hindi naman ginagampanan yung tamang baptism, tamang pagturo ng kaligtasan. Kaya maraming ligaw doon, maraming kabataan po doon sa pila. Pero confused po sila. Ayaw na nga nila sumama kasi sabi nila sa akin, Sir, hindi nga namin alam kung alin ba talaga ang totoo na eh. Hilong-hilo na sila. Sabi ko, huwag kang mahilo, basahin mo lang salita ng Diyos. Ito yung sinasabi niya. Ang kaligtasan na hindi nawawala. Alam niyo po ba si Robin? Yan ang akala din niyan dati, kaligtasan nawawala. Kasi yung kapitbahay niyan, yung pastor doon sa BCCF. Alam niyo dati, pakalat-kalat lang po yan eh. Hindi naman pinapakailaman eh. Pero nakita na ganyan ang itsura niya, pinakikialaman ng pastor doon na isa. Pero sabi ng nanay niya, hayaan mo siya, dati nga pakalat-kalat ka, hindi ka nila pinakikialaman. Ngayon, nandun ka kay Sir Richie. Gusto ka nilang agawin. Sabi ko, hindi. Tayo magpatuloy, mangaral tayo ng salita ng Diyos. At meron silang mga persecution na pagdadaanan. Pinapersecute sila doon sa amin. Sinasabihan niya yan, pastor ka na rin pala. At pinagtatawanan siya. Pero sabi ko, hayaan mo lang mga yan. Mga unsaved yan eh. Share mo ng Word of God. That is the purpose of the church. Number 3. Number 3, to edify the saints. Tingnan po sa Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Verses 11 to 16. Ang sabi ng Bible? And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Verse 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love, may grow up into Him in all things, which
which is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together and compacted by the which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love, for the perfecting of the saints, for the work, for the ministry. Kaya number 3, to edify the saints. That is the purpose of the church, to edify bawat isa sa atin. The church is a place to help Christians to grow into maturity. Kaya nga, kung yung mga nanonood sa online, hindi naman yan church eh. Punta ka dito, ito ang church. At dyan sa online, hindi ka talaga lalago dyan. Tandaan po natin, church is the place to help Christians to grow into maturity. Di ba? Dito talaga sa simbahan. Alam niyo po doon sa amin, yung isa sa mga nakausap kong pamilya, sabi niya, Pastor, alam mo bakit hindi kami nasama sa'yo? Kaya paulit-ulit kong binabalikan. Pamilya sila. Sayang, ang daming anak, 8. Puro mga young people. Ay sabi ko Sir, minsan mo lang ako pagbigyan. Sama ka sa akin, punta tayong church. Sabi niya, alam mo sir, hindi naman kailangan na pumunta pa ako dun sa inyo sa church niyo eh. Dito lang sa bahay, pwede na kami mag-aral ng salita ng Diyos. Yun ang kanyang inano sa akin. Kaya hindi ko talaga siya makakayakay. Pero sabi ko, ginagawa mo ba ang tungkulin mo bilang isang mananampalataya? Sabi niya, mananampalataya siya. Chinek ko ang kanyang salvation. Pero patungkol sa church, hindi daw kailangan ng building. Bahay lang okay na. Sabi ko, alam po may purpose ang church. To edify. Tignan niyo po. Pero ano po sa inyo, sabi ko, ginagampanan niyo po ba yung unang sinabi ng Matthew chapter 28, go ye therefore and teach all nations. Sabi niya, hindi namin kailangan yun. Sabi ko, hindi yan simbahan. To edify that. Kaya hindi ka lumalago, sabi ko, kaya ka hindi lumalago sa salita ng Diyos. Kaya hindi ka lumalago mananampalataya, wala ka sa simbahan. Akala kasi natin ang simbahan ay yun lang lugar na kung saan palipasan lang ng oras. Kaya di na sinasabi ko sa mga young people pag sumasama sa akin, alam mo, pag pupunta tayo ng simbahan, nandoon ka para makinig ng salita ng Diyos, para ikaw ay may impluwensyahan. Para ikaw ay mag-mature sa salita ng Diyos. To edify the saints, the church is an avenue where a believer could clearly understand and appreciate what he believes it, and how to live it. Para tayo mag-mature. Alam mo, sa ito, papasalamat ako sa church na ito. Hindi ko man po sinasabi sa inyo na matured na ako. Pero patuloy na tinuturuan ng salita ng Diyos para mag-mature. Yun talaga ang purpose ng simbahan. Na tayo, bawat isa, bawat mananampalataya ay mag-mature. Alam bakit nagsusot na ng ganitong damit? Nagmamature. Alam niyo po si Gab Elaine Urias, sabi niya sa amin, hindi po ako nagpapalda. Kasi hindi po ako sanay. Nailang po ako. Pero sabi ko, sige, pag-pray natin na ikaw ay matuto din. Pero alam niyo po, nagulat ako nung nag-dress siya. Gawa po ng salita ng Diyos. Gawa po nakikita niya yung dito sa atin sa church. Di ba? Nagmamatured. Dati hindi nagsosolwining, ngayon nagsosolwining na. Diba? Magmamatured. Kasi nga dito sa simbahan, dito ka tuturuan. Ito yung avenue para ang bawat isa sa atin ay mag-mature. Kaya meron pong simbahan. Kaya hindi natin pwede isang tabi ang simbahan. Kaya hindi natin pwedeng baliwalayin ng simbahan. Sapagkat ang purpose ng simbahan to edify the saints. Bawat isa po sa atin, kailangan po natin ang simbahan. Number 4, 8:30 po. Number 4, 8:30 na po. Number 4, hanggang 5 lang po ito. Number 4. Number 1. Number 1, to evangelize the sinner. Number 2, to exercise scriptural baptism. Number 3, to edify the saints. And number 4, to emphasize servant leadership. To emphasize servant leadership. Leadership is influence in the church. Believers must be influenced with the Word of God to
to follow the footstep of the Savior and serve God. Alam niyo po, dito po sa simbahan natin, napakapalad po natin. Alam bakit? Dito po tinuturuan tayo ng salita ng Diyos, na-impluwensyahan po tayo ng salita ng Diyos, tinuturuan po tayo maglingkod sa Panginoon. At isa yung sa mga hindi ko po, kumbaga, hindi ko po talaga, yung, big sabihin nito, yung hindi ko may ano sa simbahan, may ano ba yung tamang salita? Hindi ko mayano. Pero nagpapasalamat talaga ako sa church na ito. Dito po'y tinuruan ng salita ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos, nakatayo po siya, nangangaral salita ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos, nagagamit po tayo sa Pila Outreach. Sa biyaya ng Diyos, nangapangaral ng salita ng Diyos, maraming mga tao na dadala sa simbahan. Servant leadership. Hindi po tinuturuan. Alam nyo, katatapos lang po ng men's fellowship namin, yung team po namin, a good follower makes a good leader. Mag-start ka muna. Be a good follower. After nyan, maging good leader. At dito sa simbahan, tinuturo sa atin yan. To emphasize servant leadership. Alam niyo po, pinakita ng Panginoon yan eh. Tingnan niyo po sa Matthew chapter 20, verse 28. Matthew chapter 20, verse 28. Kung gusto natin ng perfect example, ang Panginoong Jesucristo. Matthew chapter 20, verse 28. Matthew chapter 20, verse 28. Ang sabi ng Bible sa verse 28, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Amen. Alam po, nakakatuwa po yung mga young people natin dito, na sila po ay willing na turuan, maimpluwensyahan, at sila naman po ay nagagamit para mag-lead sa iba. May men's fellowship, tapos mayroon tayong fellowship, young people sila mga young people. At sabi ko nga doon sa pila, sa mga young people din doon, sabi ko, okay, mahiya na makipag-fellowship sa kanila. Dapat matuto kayo. Sumama sa kanila para ma-impluwensyahan kayo. Anong impluwensya meron sila? Impluwensya ng sanlibutan. Eh dito sa church, dito tuturuan ka. Diba? Dati hindi naman ganito ang mga buhok. One-sided. Isa daw sa mga napansin, sir, yung buhok daw natin, ba't daw lahat nasa gilid ang... Pag may buhok. Pag wala. Pero sabi, sir, napansin ko sa inyo, yung mga ikaw at saka yung mga anak mo, pansin ko yung gilid, paro pa ganun ang hawi. Sabi ko, yan po ang sabi ng salita ng Diyos. Laging salita ng Diyos ang sinasabi ko. Yan po ituro ng salita ng Diyos. Tamang buhok. Kaya sabi ko kay Yuri, sabi ko, ayusin mo buhok mo. Ayusin mo buhok mo kasi sa buhok pa lang pinapansin na nila. No? Tapos pag, siyempre, mga young people, si Robin, ganun. Dati hindi po ganyang buhok niyan. Si Jao Mapa po yun. Gitna ang hati niya. Pero sabi niya, sir, gusto ko rin ganyan. Sinapansin niya. Alam niyo po yun, yung makikita pala, impluwensya na ho yun eh. Lalo pag tinuruan mo pa siya. Dati po hindi yan nagsosoul winning. Pero sabi ko sa kanya, sumama ka sa akin, mag-soul winning tayo. Kaya kasama ko na po siya sa nagsosoul winning. At nakapagdala po yan ng bisita. Alam niyo po yun, epekto po yan ng salita ng Diyos na naririnig nila sa simbahan. Kaya bawat isa po sa atin, mas maganda maimpluwensyahan ng salita ng Diyos at dito maturuan tayo maging servant and the same time maturuan tayo maging leader. Ngayon lagi sinasabi ni Pastor pag ikaw ay binigyan ng pagkakataon maging leader, mag-leader ka. Pag ikaw naman binigyan ng pagkakataon na maging tao, maging follower, di maging good follower ka. Kasi meron kang leader E di follower ka, kung leader ka, di may follower din sa'yo. Alam niyo po ba yung sinabi ng Apostle Paul? Tignan niyo po sa 1 Corinthians chapter 11, verse 1. 1 Corinthians chapter 11, verse 1. Alam po natin ang testimony po ni Apostle Paul. Ano yung buhay po niya? Pero anong sabi ni Apostle Paul? 1 Corinthians chapter 11, verse 1. 1 Corinthians chapter 11, verse 1. Sabi ng Bible, be ye followers of me
even as I also am of Christ. Alam po natin ang background ng buhay ni Apostle Paul. Pero may nagtiyaga po sa kanya, tinuruan po siya, dinisciple po siya. Ayaw nga siya tanggapin ng simbahan kasi kilala siya eh. Pero buti na may tumanggap sa kanya, may nagturo sa kanya. Naturuan po siya. Pero, tignan mo, naging buhay po niya sa Panginoon. Naging servant siya. Naging leader siya. Kaya sabi niya, be ye followers of me, even as I also am of Christ. And last, number 5. Last, number 5. Number 5, the purpose of the church is to exalt the Savior. That is the purpose of the church. To exalt the Savior. Lahat naman po ng ating ginagawa rito para sa Panginoon. Wala pong iba. Tingnan sa Hebrews chapter 2 verse 12. 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 Saying, I will declare thy name unto my brethren in the midst of the church will I sing praise unto thee. The church is to glorify God. Jesus Christ, being the founder and Savior of the church, deserves all praises and glory. He must be glorified and exalted in the church. Tingnan po sa Ephesians chapter 3 verse 21. Last verse, Ephesians chapter 3 verse 1. Ephesians chapter 3 verse 1. Ephesians chapter 3 verse 21. Sorry po. Ephesians chapter 3 verse 21. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Alam niyo po, saan kumukuha ang glory ang Panginoon? Sa church. Kaya kung ginagampanan lang natin itong ginagawa po natin to for the glory of God. The purpose to evangelize the sinners. Kaya yun po, hindi po nawawala sa schedule po natin yun. Mag-soul winning. Bukas, soul winning po tayo, Friday. Dapat nandito ka. Kasi church. Parte ka ng church, member ka ng church. Dapat kasama ka, ginagampanan mo yan. The main thing is soul winning. Kaya po, ang church po ay hindi natin pwedeng alisin sa buhay po natin. Tandaan niyo po, yung unang binanggit ko po kanina sa introduction ko, 3 institusyon na tinatag ng Panginoon. Family, government, and the church. Ang pwede lang magbago ng buhay ng tao ay salita ng Diyos. At meron pong simbahan na kung saan tuturuan itong bawat mananampalataya. Tayo po'y magsitayin lahat, tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos, Ama, salamat po muli, Panginoon, sa pagkakataong pinagay niyo po sa amin. Na mag-aaral niyo pong salita upang kami po'y ma-refresh, ma-remind, ma-warningan, Panginoon, na kung saan ang purpose ng simbahang ito ay dapat po namin ginagampanan. Marahil may mga pagkakataong, Panginoon, kami po ay tinatamad. Marahil, Panginoon, kami po ay lumalayo sa simbahan. Marahil minsan nagkakatampuhan. Subalit, meron po kayong salita, Panginoon, para magkaisa po kami na gawin ang purpose. Salamat po muli, Panginoon, sa aming pastor na patuloy ginagamit niyo, Panginoon, sa pangangaral niyo pong salita. Ganun po sa pag-encourage ng bawat isa po sa amin na kami po ay makapagpatuloy. Salamat po sa simbahang ito. Maraming pong mga naturuan maglingkod at naturuan maging leader, Panginoon, para sila, Panginoon, ay maging kagamit-gamit pa para po sa pangangaral ng iyong Ebanghelyo. Salamat po sa pribilehiyong ito. At muli, kayo po ang pinupurit, pinapasalamatan. Ang lahat nito ay aking hiling dalangin sa pangalan po ng Panginoon Hesus. Amen.